Welcome to Donmar TV News Channel. Maki-update muna tayo sa mga aktibidad ni Pangulong Rodrigo Duterte na nandun ngayon sa Zamboanga City. Ano pa kaya mga kaganapan dyan? Ngayon ay katatapos yung naging talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte sa may Zamboanga City. At medyo titignan natin kung merong gagawin na ambush interview itong si Pangulong Duterte. At eto, wala na siguro dahil mahaba-haba na rin yung kanyang naging speech kanina. At eto, ngayon ay ang kanyang unang event kanina, Bombo Dennis, ay yung kanyang ginawang inspeksyon ng development project sa Zamboanga International Airport. At kabilang ang kanyang ginawa yung nagkaroon ng walkthrough briefing sa bagong renovated na passenger terminal building. At kasama niya si Transportation Secretary Arthur Tugade at itong si Civil Aviation Authority of the Philippines Director General Captain Jim Sijongko. At pagkatapos nito, ang Pangulong Duterte naman ay nagpunta sa isang Busay port o seaport doon pa rin sa bahagi ng Zamboanga City. At dito yung kanyang sinagawang inspeksyon at nagkaroon ng presentasyon ng Philippine Post Authority ng inaugurasyon o mga inaugurate na 143 social and tourism ports. Kasama na rito yung Zamboanga City Seaport Development Project. At kanina ay sa talumpati ni Pangulong Duterte ay natutuwa siya na kahit papaano daw, bagamat hindi lahat ng kanyang mga pinangako na proyektong pang-infrastruktura ay nakumpleto na, pero at least ay majority ay natapos na at operational na. At syempre marami pa yung ongoing at patapos na rin. At dito rin ay hindi rin naiwasin ni Pangulong Duterte na mag-segue doon sa ibang mga usapin na malapit at mainit sa kanyang panig, lalo na yung kanyang kinakaharap na kaso doon sa International Criminal Court o ICC. At dito ay muli inulit ng Pangulo na hindi niya papayagan na siya ay malitis sa harap ng foreigner at gayon din ng puti, ika nga niya. At gusto niya, kung sakali man, kung may pagkakasala, ay dapat Filipino prosecutor, Filipino judge ang huhusga sa kanya at dapat siya ay makulong sa Muntinlupa, hindi sa labas ng bansa. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Yung bunganga ko, bastos, tapos yung iba hindi nila nagustuhan. Now, itong International Court of Criminal Courts, gusto akong ipakulong ng mga gago. Hindi lang ako makamura dito kasi nagkansibing behave ako. You know, I am a Filipino. If there is somebody who will prosecute me, it should be the Philippine Prosecution Service, where I was a member, prosecutor ho ako for 9 years before becoming vice mayor and mayor. Kung magharap lang naman ako ng tribunal, it should be before a Philippine court. And kung ipakulong ako, gusto ko Pilipino na huwes ang magpakulong sa akin. Kung may nakita siya na mali. At kung magpakulong ako, hindi ako magpakulong sa baski saan. Sabi nila, yung mga kulungan nila parang hotel. Dito ako sa Muntinlupa. But I said my term is nearing its end. I can say with a little bit of pride na halos lahat na pinangako ko, natupad ko. Dito na lang sa peace and order na. But you know, for as long as there are men in this planet, there will always be misdeeds and wrongdoings committed by human beings. Be that as it may, nabi ko, I tried my best. And hindi ko naman sabihin pero mukhang nakompleto ko halos lahat ng pinangako ko sa taong bayan. Salamat. Ang nakakagulat, viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kumpirmadong opisyal na nga daw pinili ni Pangulong Rodrigo Duterte na suportahan ng dating senador si Bongbong Marcos sa pagtakbo nitong Pangulo sa darating na 2022 national election. Ito ang matapos manawagan ng marami sa ating mga kababayan na dahil nag-backout na si Senator Bongo sa kanyang pagtakbong Pangulo ng Republika ng Pilipinas na siya namang sinusuporta ni Pangulong Rodrigo Duterte noon ay napapanahon na daw di umano na ang
dating senador na si Bongbong Marcos naman daw ang suportahan at ihindorso ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang balitang umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umani balitang malaki nga daw di umani ng posibilidad na susuportahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa pagtakbo nitong Pangulo sa darating na 2022 national election. Kasi ayon di umani sa marami sa ating mga kababayan ay yun naman daw talaga ang dapat na gawin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasi hindi natatakbo ng tuluyan sa pagkapangulo si Senator Bongo kaya wala na di umani siyang pwedeng maging rason para hindi niya suportahan ang pagtakbong Pangulo ng dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Marami sa ating mga kababayan ngayon ang walang sawang nananawagan na sana ipakinggan na di umano ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanilang matagal na hinihiling na sana isuportahan na ito ng pagtakbong Pangulo ng dating senador na si Bongbong Marcos Jr. kasi nga ay kung nakita di umano ng kanyang anak na si Davao City Mayor ni Sara Duterte Carpio na karapat dapat talaga maging Pangulo ng ating mahal na bayan ng dating senador na si Bongbong Marcos ay mas lalong makikita din daw di umano iyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasi hindi naman daw talaga maitatanggi na sa lahat ng ginawang survey online ay palaging nangunguna ang dating senador si Bongbong Marcos sa pagpipilian bilang susunod na Pangulo ng ating mahal na bayan. At ito nga daw di mo na isang proof na talagang siya ang nag-iisang kandidatong gusto ng taong bayan na maging susunod na leader ng ating mahal na bayan. Matatandaan kamakailan lamang na sinabi di mo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang kanyang susuportahan na kandidato sa pagkapangulo ay walang iba kundi si Senator Bongo kasi alam naman di mo niya na kanyang ipagpapatuloy ni Senator Bongo ang lahat ng kanyang nasimulang magaganang proyekto na talaga namang nakakatulong sa marami sa ating mga kababayan kasi ayon di mo sa kanya ay kasama daw talaga di mo niya si Senator Bongo simulat sa pulpa at kilalang kilala di mo niya ang pagkatao nito at yun ay klaseng pagkataong dapat pagkatiwalaan at suportahan na maging susunod na Pangulo ng ating mahal na bayan. Ngunit tumakilan lamang din ay naglabas na ng kanyang official statement si Senator Bongo kung saan ay kanya nga di mo sinabi na hindi na daw di mo siya tutuloy sa kanyang pagtakbong Pangulo kasi nga ay matagal at di mo niyang pinag-isipan kung tama ba ang kanyang ginagawa ngayong pagtakbong Pangulo ng Republika ng Pilipinas or hindi kasi nga ay nagtatalo ang kanyang isipan at kalooban at nag-aantay lamang daw di mo siya ng senyales galing sa itaas kung ano ba ang kanyang dapat gawin kung itutuloy ba daw di mo niya ang pagtakbo niya or hindi. Ngunit kahapon lamang November 30, 2021 ay kanya di umano sinabi na harap ng maraming tao na hindi nabuo ang kanyang kalooban at hindi na di umano niya itutuloy ang kanyang pagtakbong Pangulo sa darating na 2022 national election. Kaya naman dahil sa balitang ito ay marami sa ating mga kababayan ngayon ang nagsasabi na talagang ito naman daw ang dapat gawin ni Senator Bongo kasi nga ay wala naman daw talaga siyang kakailang laban sa dating senador na si Bongbong Marcos Jr. At dahil nga hindi na di umano niya itutuloy ang kanyang pagtakbong Pangulo ng ating mahal na bayan, wala na daw di umano susuportahan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kandidatong tatakbo sa pagkapangulo at talagang napapanahon na daw talaga na susuportahan din niya ang kandidatong sinusuportahan ng kanyang anak na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio at yun ay walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hiling at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, tama lang talaga yan Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa lahat ng natitirang kandidato ngayon sa pagkapangulo ay si Bongbong Marcos lang naman talaga ang karapat dapat na maging susunod na Pangulo ng ating mahal na bayan at wala akong nakikitang kahit anumang rason na hindi siya ang suportahan mong kandidato kasi miski ang sarili mong anak ay nakikita ang husay, katalinuhan at kabutihang loob ni Bongbong Marcos na maglilingkod sa ating mahal na bayan. Hindi lang siya kundi marami kami mga Pilipino ang nakikita yon.
Kita mo naman sa lahat ng ginawang survey online na siya lang ang palaging nangunguna sa lahat na pagpipilian bilang susunod na Pangulo ng ating mahal na bayan, di ba? At yan ay isang patunay na talagang siya lang ang nag-iisang kandidatong gusto naming pumalit sa pwesto mo. Please naman, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, huwag mo kaming iwan sa ere, huwag mo kaming iwan sa mga kamay na mga sakim at kabusado sa kapangyarihan ng mga politiko na wala namang ibang hangad kundi ang pirahan lang ang ating mahal na bayan. Kaya Pangulong Rodrigo Roa Duterte, please support Bongbong Marcos for his candidacy, please. #support Bongbong Marcos, support. Wala na, finish na. Hihihi, Bongbong Marcos plus Mayor Inday plus Pangulong Rodrigo Roa Duterte is equal to victory. Tapos na talaga ang laban kasi nagsalimpuwersa na ang pinakamalakas na mga politikong hinahangaan at sinusuportahan ngayon ng sambayan ng Pilipino. Kaya payo ko lang sa ibang mga presidentiables dyan, huwag nyo lang talagang ituloy ang plano yung pagtakbong Pangulo sa ating mahal na bayan kasi nga ay magsasayang lamang kayo ng pera nyo, pagod nyo at oras ninyo kasi hindi naman talaga kayo mananalo kasi matagal na kami mulat sa katotohanan at alam na namin kung sino ang dapat naming suporta at iboto sa darating na 2022 national election at alam na nyo kung sino ang mga iyon. Yun ay walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. for President at ang anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Mayor Inday naman for Vice President. Kaya pag-isipan nyo talagang mabuti kung itutuloy pa ba ninyo or hindi. Pero kung ipagpipilitan nyo talagang kagustuhan ninyong maging Pangulo ng ating mahal na bayan na ihanda na lang ninyo ang inyong sarili kasi nga ay mapapasama lamang kayo sa 8 Diretso na Diretso Alidoro kasi nga hindi naman talaga kayo mananalo kasi hindi namin kayo susuportan at iboboto kasi matagal na namin alam kung anong klaseng pagkataong meron kayo at yun ay klaseng pagkataong hindi dapat pagkatiwalaan na maging susunod na Pangulo ng ating mahal na bayan. Maghanda-handa na kayo kasi Bongbong Marcos plus Mayor Inday plus Pangulong Rodrigo Roa Duterte is victory already. And sa naging komento na ito na marami sa ating mga kababayan ay kumpirmadong gusto na nga nilang suportahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang dating senador si Bongbong Marcos sa pagtakbo nitong Pangulo ng ating mahal na bayan kasi ayon din mo sa marami sa ating mga kababayan ayun naman daw talaga ang dapat na gawin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasi nga ay sa lahat ng mga politikong tumatakbo ngayon sa pagkapangulo ng ating mahal na bayan ay ang dating senador si Bongbong Marcos lamang daw ang nag-iisang politikong karapat dapat na maging susunod na Pangulo ng ating mahal na bayan kasi ayon di mo sa kanila ay nakikita daw talaga di mo nila na kayang-kayang ipagpatuloy ng dating senador si Bongbong Marcos ang lahat ng mga magagandang nasimulang proyekto ng kasalukuyang pamahalaan na pinamumunuan ngayon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na talaga naman nakakatulong sa marami sa ating mga kababayan at siya lang naman daw talaga ang may kakayang tuparin ang huling habi ng kanyang yumaong na ama na Make the Philippines Great Again. Payo pa na marami sa ating mga kababayan ay huwag na lamang daw talagang ituloy ng ibang mga presidentiables ng kanilang planong pagtakbong Pangulo sa darating na 2022 national election kasi nga hindi naman daw talaga siya mananalo kasi mapapasama lamang di mo sila sa 8 Diretso na Diretso Anidoro kasi nga ay hindi daw talaga sila susuportahan at iboboto na marami sa ating mga kababayan kasi matagal na di mo nilang alam or matagal na di mo silang mulat sa katotohanan at matagal na daw di mo nilang alam kung sino ang kanilang susuportahan at iboboto sa darating na 2022 national election. At yun ay walang iba kundi ang dating senador si Bongbong Marcos sa pagkapangulo ng ating mahal na bayan at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Lizardo Duterte Carpio sa pagka-vice presidente ng Republika ng Pilipinas.